Sunday morning. Samahan niyo po ako at nawa ay samahan din po ako ng Lord. Ano po? Muli po ay good morning po. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Masaya naman po kayo ngayong araw na ito. Amen. Ano ba siguro po, medyo lumalamig na ano po, kahit patay po yung mga aircon po natin ay hindi po tayo nakitinitan. Kakabukas na po ng iba. Ano po? Pero, ramdam ko na rin po talaga yung lamig. Kaya po nararamdaman nyo na po yung lamig. Ang simple ng Pasko. Ayan, so, base po dito, 33 days na lang po bago ang Pasko. Tanungin nyo nga po yung malapit nyo kung may nagala na po sila sa inyo. May nagala na sa akin. Ayan. And, 38 days na lang po at matatapos na po ang 2025. 38 days. So, 38 days na lang po nalalagay sa 2025. Tapos ay 2026 na. Ang bilis po ng panahon. Ano po? Kung nanood po kayo ng Shepherd's Heart, ay nalito po na din po sa Shepherd's Heart ng Thursday po. Sino po nanood ng Shepherd's Heart? Sinatay niya. Ayan, nanood po. Ayan, madami-dami po tayo nanood ng Thursday. Ano po yung title ng Thursday? Hindi niyo po tanda. Ay, alam natin pa, Plot Twist. Ang kasama ko po ng Thursday doon ay si Joy po. Yung title po doon ay Plot Twist. Tapos kung napanood niyo po, kung hindi niyo po napapanood, pwede niyo pong balikan sa page po natin. Noong Thursday po, nagkaroon po ng Plot Twist doon. Kung hindi niyo po alam, nag-debut po ako as backup singer ni Joy sa Shepherd's Heart. Ayun po yung Plot Twist na Thursday. Pero ngayon po umaga, ay hindi po tungkol sa Plot Twist yung pag-uusapan po natin. And ito po ay manggagaling po sa Acts, chapter 7, 51, verse 51 hanggang 60. Pwede po ba tayo magbukas ng ating mga Bible? At pwede po ba tayong tumayo para po sa pagbukas ng salita po ng Panginoon? Ito po ay sa Gawa, chapter 7, verse 51 to 60. Nandiyan na po kayo? Kung ito po yung Bible na hawak po ninyo sa New Testament po ay page 158. Ayan po. Sige po, tayo po yung magbasa ng salita ng Panginoon. Gawa, chapter 7, verse 51 to 60. Napakatigas ng ulo nyo. Ang mga puso at talinga nyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng ninyo mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng mga ninuno, ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng maluwit na lingkod na inyo namang ipinagkakalok at ipinapatay. 53. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo sinunod. Verse 54. Naghihit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tingnan niyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. 57, tinakpan nila ang kanilang mga talinga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at dinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. 59, at habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Tayo po'y manalangin.
sa English po. Kilala na po. Yung kung hindi pa po nakakakilala, ay ipapakilala ko po siya sa inyo. Ano po? Ito daw po, basahin po muna natin yung English version po nito sa ESV. Sa chapter 7, Acts chapter 7, verse 51 to 60. Ayan, nasa PowerPoint po yan. Ano po? Sabi po doon, you stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. You who received the law as delivered by angels and did not keep it. 54. Now, when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. 56. And he said, behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing at the right hand of God. But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. They cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And 59, and as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he said this, he fell asleep. Grabe. So, si Stephen po, mapakilala po natin siya sa inyo. Ano po? Si Stephen daw po, as described dito po sa Bible, mababasa niyo po ito sa Acts chapter 6 and 7. Si Stephen daw po ay isa po siya doon sa piniling leaders ng early church. One of the chosen leaders during the early church. Dinascribe niya siya dito as, kaya po siya napili kasi siya daw po ay man full of faith and of the Holy Spirit. So, sa verse 10, verse 8, sabi dito, he is full of grace and power and is doing great wonders and signs. So, talagang napaka-anointed ng taong Diyos na si Stephen. Ano po? Tapos, kapag po, may mga ang dami pong gustong makipag-debate sa kanya. Pero sa tuwing may makikipag-debate po sa kanya, sabi ko doon, no one could withstand the wisdom and the spirit in him. Wala pong kayang tumalo sa kanya gawa ng wisdom na meron siya at yung spirit na kasama niya. Tapos, nung grabe nga po anointing niya, no? So, ang nangyari po dito, dahil po sa ginagawa niya yun, dahil po sa pinipreach niya yun, may mga nainggit at merong mga inaakusahan siya na nag-blaspheme daw siya against God and against Moses. So, ang ginawa doon, pinatawag siya sa council or parang trial court. Ganon. Sinisiraan siya ng mga Jewish leaders. Tapos, nag-hire pa sila nung parang mag-witness para sabihin na, ito yung mga sinasabi niya na si Jesus, wawasakin itong lugar natin, sasakupin tayo, magtatayo ng kingdom. Tapos, binablaspheme din niya si Moses. Pero, dahil nga po sobrang punong-puno po siya ng banal na spirito, he is full of grace and power of God. Nung nandun siya sa council, imagine niyo po kung na rin nasa attorney siya, gano'n. May attorney kaya siya. Joke lang, no?
was like the face of an angel. Nagliliwanag yung mukha niya na para siyang anghel. Tingnan niyo ako yung kalapit niyo kung mukhang anghel. Mukhang anghel po ba? Nagliliwanag po ba? Glowing po ba na parang angel? Amen. Ano po sabi ng kalapit niyo? Amen po ba? Mukha daw po kayong anghel? Ayan. Tapos po, pagdating po dun sa Acts 7, kasi nga po, ano na siya, no, nandun siya, nakaupo siya before the council. Tinanong siya ng high priest doon. Sabi ng high priest, totoo ba yung, yung sinasabi ng mga tao sa'yo? Na binablaspheme mo ang Lord, binablaspheme mo si Moses? Pero si Stephen, ang sinagot niya, kinwento niya yung nangyari mula kay Abraham hanggang kay Moses and even kay David and Solomon. Ano po yung kinwento niya doon? Ito po yung, magbabasa niyo po ito sa chapter 7 ng Acts mula sa verse 1 hanggang 15. So, isa-summarize ko lang po na medyo mahaba kasi siya. So, yung sinabi ni Stephen habang nasa council siya, sabi niya, yung binasa natin doon sa verse 15, you Stephen people, uncircumcised in heart and ears, always resisting the Holy Spirit. Sinabi niya, ikinuwento niya kung gaano katigas ang ulo ng mga tao simula kay Abraham hanggang sa panahon ni Moses and even doon sa panahon ni David and ni Solomon. Sinabi niya doon na yung ginawa ng mga tatay niyo, ginagawa niyo rin ngayon. Ganito yung mga tao, simula ng panahon ni Abraham hanggang sa panahon natin ngayon. Yan din yung ginagawa nyo. Tapos, pinatay nyo pa yung nagsabi nung nagsabi na may darating na righteous one. At kung dumating yung righteous one, anong ginawa nyo? Binetray nyo at pinatay nyo. Yung righteous one po na binabanggit dito ay si Jesus. Tapos ito po yung sinabi niya, kung bakit sobrang nagalit yung mga tao sa kanya noon. Kayo na tumanggap ng batas ng Diyos na dinala ng mga angels pero di nyo sinunod. Sino po itong kinakausap niya? Ulitin ko po, ito po yung mga Jewish leaders. So sila po yung may alam sa scriptures, sila po yung nakakasaulo ng scriptures, alam po nila yung mga yon. Pero sila yung mga nag-rebel at sila din yung unang hindi sumusunod doon sa mga binigay na law. Ang tapang ni Stephen, no? Kaya niya sabihin yun with boldness. Tapos, kaya niyo po imagine din nung narinig ito ng mga council, ito po yung naging reaction nila. Doon po sa Pinoy version, doon po sa chapter 7, verse 54, sabi doon, nagigil sila sa sobrang galit. Na-imagine niyo po ba, after nila marinig yung lahat ng sinabi ni Stephen, nagigil sila sa sobrang galit. Tanongin niyo nga po kalapit, paano yung gigil? Paano yung gigil? Gigil na gigil sila. Tapos, di ba doon lang po sa verse 55, sabi doon, he was full of the Holy Spirit. Tapos, nung tumingin siya sa langit, nakita niya yung glory ng Lord at si Jesus na nandun sa right hand ng Panginoon. Grabe! Sino po ang matapang sa inyo na titingala ngayon tapos makikita si Jesus? Sino po dito yung matapang na gusto makita si Jesus ngayon? Si Stephen na yung may kaya nun. Tapos sinabi niya doon sa mga tao, sabi niya, nakikita ko, nung nakatingin siya sabi, nakikita ko yung glory ng Lord at si Jesus nakaupo sa kanan niya. 57, in verse 57, ano po yung naging reaction nila? Sabi doon, mas nagalit yung mga tao. Sumigaw sila ng malakas. Tapos tinampan yung tenga nila at sabay-sabay sinugod si Stephen. Imagine niyo po ito Doon nagsalita si Stephen.
And based po sa research ko, kapag yung ang panahon po nila, kapag stone sila ng isang tao, isa po siyang punishment for blasphemy, adultery, and sexual immorality. For Stephen, kaya siya pinagbabato ng mga tao kasi nag-blaspheme daw siya against God and Moses. Pero that time, dahil under sila ng Romans, parang illegal sa kanila na basta na lang mambato ng tao dahil trip lang nila. Or parang, i-bash natin si ganito. Hindi pwedeng basta-basta ganon. Kailangan meron silang authority or meron silang approval ng isang Roman na pwede nilang gawin yung ginagawa nila. Kaya nabanggit doon si Saul na yung mga garments ng mga nambabato bilang tanda na approve ni Saul yung ginagawa nilang pambabato. Tinanggal nila yung mga balaban nila. Nilagay sa paanan ni Saul. And si Saul nag-approve siya. Na-confirm po yan sa Acts 8 na sabi doon, nagbigay ng approval si Saul sa pagpatay kay Stephen. Sabi doon, si Saul, siya po si Apostle Paul. Ano po, pero ito po yung maganda dito, habang binabato po nila si Stephen, sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. Tapos, nung ano na siya, siguro sobrang dami na yung tama ng bato, sobrang nasaktan na siya, ganyan, napalugod na siya. Sabi niya, Lord, do not hold this sin against them. Imagine niyo po yun, binabato ka, nasasaktan ka, pero tama naman yung ginagawa mo. Ang ginawa pa ni Stephen, nag-intercede para dun sa mga tao yun. Grabe po, no? Kung ako siguro yung nandun sa lugar ni Stephen, hindi ko kaya yun. And kung habang inaaral ko po to, nalaman ko na si Stephen pala yung unang martyr ng mga early churches. Nabi po ano? Ayan, tapos na po tayo sa intro. Pero, kaya ko po ito, gusto ko kung maintindihan po ninyo kung saan ba nanggaling or saan manggagaling yung gustong sabihin ng Lord sa atin ngayong umaga. So, ito po mga bagay na ito, nangyari po ito ng early church. And hanggang sa ngayon, nangyayari po yan sa church. Yung pag-persecute sa church. Yung persecution sa mga Christians. Ang daming tao ngayon na kapag sinabihan mo ng katotohanan, na-offend. Ang daming mga tao ngayon, ang bilis na-offend. Pero through yung sinasabi mo, ba't sila na-offend? Kasi hindi nila matanggap. Hindi nila kayang tanggapin yung truth. At nangyayari yan hanggang ngayon sa panahon natin. Ang mas masakit po doon, alalahanin po natin na yung mga bumato kay Stephen, mga Jewish people, sila yung may alam sa scripture. At sa panahon po natin, katulad din yung nangyari kay Stephen, ang unang bumabato pa sa Christians ay kapwa ng Christians. Sobrang nakakadurog po ng puso. Ano po? Nung binabasa ko po ito kahapon, hindi ko po maintindihan kung bakit ako umiiyak. Talagang grabe po yung pag-iyak ko habang umiinom ako ng kape. Lord, hindi ko po maintindihan itong iyak na ito. Ano itong binibigay ko sa puso ko? Ano itong burden na ito na nilalagay mo sa puso ko? So nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, di ba intindi mo sa akin? Hindi ko po maintindihan. And salamat sa Lord kasi pinahintindi niya sa akin yung burden na ito. At din pong oras na ito, i-share ko po siya sa inyo.
Amen. Ready na po ba kayo? Pakitapik na po yung katabi na sa'yo, gising. Huwag kang papaiwan. Sabi niyo, huwag kang papaiwan. Gurutin niyo na po kung kinakailangan para magising. Sabi niyo, huwag kang papaiwan. Ayan. Pwede na po siguro mag-start ng timer. Ayan. Ready na po? Kumapit po kayo. Hallelujah. Fasten your seatbelts. Huwag po kayong malalaglag dito. Mag-ready po kayo. At sana huwag niyo po talagang ma-miss out yung gustong ibigay ng Lord sa atin ngayong umaga. Amen? Amen. So, doon po sa nangyari kay Stephen, yun pala yung mitya para lumaganap ang gospel. Kasi doon nag-start yung great persecution sa mga Christians ng early churches. Kung papakinggan, persecution na ba't parang ang sayang kung banggitin yun? Yung kung nangyari doon sa panahon ni Stephen, yung kung nangyari sa kanya ng persecution, yung nangyari pagpatay sa kanya, yung nangyari pagbato sa kanya, yun pala yung naging mitya para lumaganap ang gospel. Kasi, nung panahon ngayon, dahil nung namatay si Stephen, maraming nag-born sa kanya ng Christians. And si Saul, doon siya nagsimula na i-persecute yung mga Christians. As in, nag-house to house po siya para i-persecute yung mga Christians. Mababasa niyo po yan sa chapter 8 ng Acts. Dahil doon, kumalat yung mga Christians, yung mga believers, kumalat sila, nag-scatter sila. And kung saan sila mapunta, nag-share sila ng gospel. Hindi naging hadlang yung nangyari kay Stephen para tumigil yung pag-spread ng gospel, kundi yun pa yung naging mitya para kumalat yung gospel. Amen po? And it spread like a wildfire. So kung nakikita po kanina, yung title po natin is Keep the Fire Burning. Pag-uusapan po natin ay yung fire. So, keep the fire burning. Ano po? So, yung kay Stephen, nagsimula siya sa isang parang maliit na spark lang. Ano po? And, based po sa research ko, meron pong 3 elements para simula ka ng isang apoy. Nasa slide 10 siya dito na yan. May 3 elements to start a fire. Una is spark, pangalawa is oxygen, pangatlo is fuel. Ano itong spark? Kung alam niyo po yung mga dati, hindi po ako Boy Scout, pero nakikita ko lang yung nagkikis-kis sila ng mga kahoy o kaya ng bato. Yes, dahil sa friction, doon magsisimula. Pag meron doon, pwede ka makapagsimula ng apoy. Yung nangyari kay Stephen, para siyang friction na boom! May spark na lumabas. Tapos, andun pwede ka magsimula ng apoy. Yung oxygen, siguro kung wala mang bumbero dito, hindi na po kayo magagalit kung magsimula tayo ng apoy dito. So, yung pangalawang bagay ko is oxygen. So, kapag po pala yung apoy, kapag po nawala siya ng oxygen, halimbawa may apoy ka dyan, tinakpan niyo po ng ganun. So, mamawalan po siya ng source ng oxygen or source ng air, mamamatay po yung apoy. So, essential po yung oxygen para makapagbuo po tayo ng apoy. And pangatlo po is fuel. Hindi lang po ito basta gasolina. Ito po yung, itong fuel po na nito, ito po yung mga flammable materials na pwede mong i-add doon sa spark na meron ka, doon sa namumuo mong apoy. Pwede po yung maging kahoy, yung example po dyan, kahoy, o kaya po yung mga papel, yung mga mabilis po mas tunog sa apoy. And fuel, o kaya po yung oil or fuel na makakapagpanatili po ng apoy to keep the fire burning. So, unang bagay po is the spark.
hindi naman limited sa kaalaman natin lahat na lahat po ng churches ngayon ay dumadaan po talaga sa persecution, di ba? Even our church, nakaranas at nakakaranas ng persecution. Sa pagsunod po natin sa Lord, kasama po talaga yung persecution. Kasama siya sa package. Inaral po natin ito ng Wednesday sa Family Night. Yung persecution, bilang mga Christians, ay kasama sa package. Sa pagiging Christian, kasama yung persecution sa pagsunod natin. Pero ang gusto kong sabihin sa atin ng Lord dito, hindi po natin dapat ikahina yung persecution. But, gawin po natin ito para mag-start ng apoy. Amen? This tiny spark, ito po yung unang encounter natin sa Lord. Yung una tayo nakakilala sa Lord, may spark yun. O kaya po, ito po yung pag-decide natin na bumalik sa paglilingkod, may spark yun. O kaya ito yung kagustuhan natin na sumali sa mga ministry. O kaya pwede rin ito yung pag-level up ng paglilingkod natin sa Lord. May spark yun. Church, kung ano man po yung nilalagay na spark ng Lord sa puso natin ngayon, panghawakan po natin yan. Amen? Kasi yan po yung gagamitin ng Lord for His glory, for the advancement of His kingdom. Amen po. Yung spark na yan, may gagawin ng Lord dyan. Amen? Pwede po yung ministry, or kung bagong attend lang po ulit kayo, or kung bago lang po kayo ngayon, or sa tingin nyo, medyo nalalamig kayo, nilalagyan po tayo ng Lord ng spark sa puso natin ngayon. Amen po. At panghawakan niyo po yan. Huwag niyo pong ilalagyan yung spark na yan. Ilagay niyo po sa puso niyo. Amen po. Pangalawang element is the oxygen. Yung air. And ito pong oxygen na ito, for us Christians, ito po is yung Word of God. Amen po. Kasi yung Word of God is God-breathed. Amen po. Hininihan ng Lord itong Bible. And ito po yung makakapag-ignite or mas makakapagpalaki pa nung fire or nung spark na nilagay ng Lord sa puso natin. Amen po. Buksan po natin yung mga Bible natin. Meron nga po kanta ngayon, dust in our Bibles, pero sana wala pong alikabok yung mga Bible natin. Amen po. Natutuwa nga po ako dito sa church natin kasi in-implement po na dapat meron po tayo mga physical Bible. So, sana po ay nabubuksan po ninyo ang inyong physical Bible at nakakapagbasa po tayo ng Word of God every day. Amen po. Nung nakita niyo po yung pictures last Sunday na naka-upload sa page po natin, ang ganda po pagmasdan na halos lahat po tayo, ang hawak po natin ay Bible at hindi cellphone. Amen po. Kaya sobrang blessed po natin sa church nito kasi itinuturo sa atin yung kahalagahan ng Bible, yung kahalagahan ng Word of God. Kasi ito po pala yung makakapagpalaki ng apoy sa puso natin. Amen. Si Stephen po, bukod po sa meron po siyang spark, siya po ay punong-puno ng Word of God. Kaya po walang nananalo sa kanya pag nakikipag-debate siya kasi punong-puno siya ng wisdom. Saan niya nakuha yung wisdom na yun? Sa scriptures. Tayo po, kapag po tayo ay lalabas at may makakasalamuha po tayong tao, ano po ba yung bit-bit natin? Kapag po ba may nag-open up sa problema sa atin, ano ba? Kasi ang dami po butang eh. Ang isasagot mo ba? Ako nga rin eh. Hindi pa patalo. Yung butang ko nga, ganito eh. Mari, may problema ako sa asawa ko. Ako nga rin eh. Yun po ba yung bit-bit natin? Diyan po natin si Stephen na ang bit-bit niya, wisdom ng Lord, na nagagaling po sa Word of God. Amen? Amen. Sino po dito yung may mga personal Bibles po? Amen. Salamat po sa Lord kasi sa EYT po,
Amen? Amen. So oxygen is the word of God and we need it for the fire. Amen po. Buksan natin ang Bible natin palagi. Mag-devotion tayo parati. Amen. Para lagi tayo may bibigyan ng wisdom na para kapag may lumapit sa atin, ang dami mong utang. Ang isasagot mo, the Lord will provide. Amen? Kapag may lumapit sa'yo, may problema, pwede kang mag-quote ng promise or ng magandang balita mula sa Bible na pwede mong i-share sa Kanya. Amen? Pwede mong sabihin, nothing is impossible with God. Amen? Amen. And pangatlo po, is fuel. And this fuel, ito po yung nagpapanatili ng apoy. And for us, this is the Holy Spirit. Para manatili po na nag-aalab tayo, kailangan po natin yung Holy Spirit. Amen po. Kailangan natin yung Holy Spirit every day. Every hour, every minute, every second of our life. Ito yung pinakang kailangan natin. Naalala niyo po, kaya po pinili si Stephen, kaya po siya napili as leader, hindi po dahil magaling siya magsalita, hindi dahil magaling siya makipagdebate, hindi dahil gwapo siya, pero hindi rin naman yung nabanggit, hindi nga po yung nabanggit, walang nabanggit, wala sa Bible, walang nabanggit na skill niya or talent. Pero ano ang meron siya? Holy Spirit. He is full of grace and power. He is filled with the Holy Spirit. Amen? Pinili siya because of God. Sa huli pala, wala palang bearing yung talent natin, walang bearing yung skills natin, walang bearing yung kaya natin gawin. Ang huli pala doon, ang pinakang-importante pala doon, is kung meron ka bang presensya ng banal na Espiritu. Amen? Kasi, yung banal na Espiritu ang magbibigay sa atin nung kailangan natin na talent, na skill, at ang ano pa. Yun yung makakapagpalakas sa atin. Amen po. Dito sa kwento po na ito na ni Stephen, binanggit po niya doon yung kwento kapag Abraham hanggang kay Moses. So, like Moses and Israelites po, yung mga Israelites, kung matatandaan niyo po sa kwento po ni Moses, sobrang po silang pinapaboran ng Lord. Sobrang po silang pinagpapala ng Lord. Ang daming pinaraan sa kanila. Inilabas sila ng Egypt, tapos binabay yung mga kailangan nila. Diba? Yung pillar of clouds, pillar of fire, nung nasa wilderness sila. Pinrovide lahat sa kanila ng Lord. Kasi sinasamahan sila ng Lord. Pero, dahil po sa katigasan ng ulo nila, gumawa pa rin sila ng golden calf at yun yung sinamba nila. Mabasa niyo po yan sa Exodus chapter 32. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, sinabi ng Lord kay Moses, sabi niya, sige, pumunta na kayo sa promised land. Ito po ay after po nila gumawa ng golden calf or yung sinamba nila na Diyos-Diyosan na golden calf. Sabi ni Lord kay Moses, sige, pumunta na kayo sa promised land. Doon sa fertile land na pinramis ko pa mula kay Abraham. Doon sa nag-overflow yung honey. Sige, pumunta na kayo doon. Go na. Kunin nyo na yung blessing.
i-occupy nyo na lang. Titirahan nyo na lang, sa inyo na. Pero hindi ko kayo sasamahan. Kung papakinggan po, ang saya kasi blessing na yun. Pero alam niyo po ba ang naging reaksyon ng mga Israelite na sinabi ni Moses sa kanila na hindi na sila sasamahan ng Lord? Malungkot sila. Pighali yung naramdaman nila. Kasi alam nila na yung favor ng Lord yung nagpaiba sa kanila sa ibang nation, sa ibang lahi. Yung presence ng Lord, the very presence ng Lord, yun yung nagpa-unique sa kanila. So kung mawawala yung presence ng Lord, katulad na lang din sila ng iba. Hindi na sila favored, hindi na sila iba. Katulad na sila ng mundo. Kaya sila favored dahil sa presensya ng Panginoon. Amen po. And to us Christians, para matawag tayo ng Christians, kailangan natin yung Holy Spirit. Bakit po? Kasi kung meron tayong Holy Spirit, doon lalabas yung fruit of the Spirit. Amen po. So kung wala tayo dito, kung wala tayo ng presensya ng Lord, ano pong pinagkaiba natin doon sa mga nasa labas? And kung may blessing man ako pagating, anong silbi ng blessing kung hindi mo kasama yung blesser? Anong silbi ng promised land kung hindi mo kasama yung nag-promise? You may gain the whole world, pero kung mawawala ang kaluluwa mo, panalo ka pa ba doon? Yung boldness po ni Stephen to share the gospel, galing po yun sa banal na Espiritu. Amen po. Sa atin po, as Christians, iba ito ngayon mag-determine na Christians tayo or hindi. Kung wala kang fruit of the Spirit, matatawag mo ba ang sarili mo na Christian? Kung mas nauuna ka pang magalit, kung mas nauuna ka pang mag-hate kaysa magmahal, kung nauuna ka pang mag-sad boy, sad girl sa tabi, imbes na joy yung nararamdaman mo, Church, for us to keep the fire burning, kailangan po natin itong lahat ng ito. Kailangan po natin itong, we need all three to keep the fire burning. Yung pong light of God, yung Word of God, and the Holy Spirit. Kailangan po natin ito. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, are you filled by the Holy Spirit? Amen. This morning, sana po wag po natin ma-miss itong opportunity na ito. Kasi kailangan po natin ito. Itong spark, itong oxygen to start the fire, and the spark, yung spark na binigay ng Lord sa atin, yung Word of God, para makapag-start tayo ng fire. Pero we need to keep burning. Kailangan natin patuloy na mag-apoy for the kingdom of God. Amen po. We need the Holy Spirit. Church, sana hindi po tayo yung mga Christians na active pero walang spark. Sana hindi po tayo yung mga Christians na naglilingkod naman pero laging pagod kasi walang oxygen, walang Word of God.
fueled by the Holy Spirit. Sa mga nangyayari po sa paligid natin ngayon, mapapaisip po tayo, talagang parating na ang Lord. Malapit na ang pagbabalik niya. Amen po. It is closer than we think. Sobrang lapit na po. And ngayon po umaga, gusto po ng Lord, check po natin yung mga sarili natin ngayon. Check po natin yung mga puso natin. Check natin yung mga motives natin ngayon. What are you really pursuing right now? Ano talaga yung pinapursue mo ngayon? Yung blessing lang ba? Yung mga pwede mo lang matanggap? O si Lord talaga? Ano yung rason mo bakit ka nandito? To fill the chairs? Para may check yung attendance? Or para maranasan ang presence ng Lord? Or present ka lang para may pang-validate ka mamaya? Or para masabi lang na nag-church ka? Ngayon kung umaga, gusto ko tayo i-remind ng Lord dun sa pinaka-importanting bagay. And it is to receive the power of the Holy Spirit. Pwede niyong sabihin na, hindi ko nanindiyan, pastor na ako. Hindi ko nanindiyan kasi worker na ako, naranasan ko na yung dati. Hindi ko nanindiyan. Nag-DTM din ako sa LCBTC. May empowerment of the Holy Spirit na kami duminaral eh. Pwede na yun. Hindi ko nanindiyan, may ministry naman ako. Hindi ko nanindiyan, Holy Spirit na yun. Okay na ako. Naranasan ko na yung dati, okay na ako. Hindi ko kailangan yan kasi pinanggap ko naman si Jesus. Nasa puso ko si Jesus. Pwede na yun. O kaya, di ko nanindiyan. Attend ko lang naman ulit. Sila na lang muna ulit. Pero no. We all need the Holy Spirit. Amen po. Kailangan po natin yung banal na Espiritu. Ngayon po na malapit na dumating si Lord, ito po yung gusto niyang ibigay sa atin. Binibigyan po niya tayo ng new fire ngayon sa puso natin. And gusto po niya na ma-receive natin po. Kahit anong edad nyo ngayon, or kahit bata ka, matanda na, matagal ka na sa ministry, or bago ka pa lang, kailangan po natin itong Holy Spirit. And right now, this morning, the Lord wants us to experience this. Gusto niyang iparada sa atin yung glorious presence niya. Alam niyo po ba si Moses, nung nakipag-usap siya sa Lord doon, na, Lord, sinasamahan mo kami, pero nung pinapupunta mo na kami sa promised land, bakit hindi mo na kami sasamahan? Sabi niya, Lord, wag mo na lang kami dalhin doon sa promised land kung hindi na lang. Pinangakuan naman si Moses eh. Sabi ng Lord sa kanya, sige, sasamahan kita, and I will give you rest. Pero si Moses, hindi siya pumayag na ganun lang, hindi siya pumayag na promise lang. Sabi ni Moses, sa Exodus chapter 33, verse 18, hindi ko lang po nakalagay dyan. Pero ang sabi ni Moses doon, please, Lord, show me your glorious presence. Ang tapang ni Moses sabihin yun, Lord, huwag na lang yung mga promise, yung glorious presence mo lang yung kailangan ko. And right now, church, gusto ng Lord na magkaroon din tayo ng ganung puso, na yung inaasam natin yung presence ng Lord. Amen po. Ikasama po ba ako dito na gusto matanggap yung presence ng Lord? May kasama po ba ako dito na gustong maranasan yung glorious presence ng Lord? Ngayon po umaga, may kakantahin po tayo